Nakakwarantina sa Caballo Island ang mga umuwing UN peacekeeper mula Liberia para matiyak na Ebola-free pa rin ang bansa. Dagdag sakripisyo yan para sa mga pamilyang matagal na nawalay sa kanila. May hinaing din ang ilang health worker. Palpak daw ang mga protective gear nila na galing sa DOH. Alamin kung bakit sa report ng saksing si Ian Cruz. Halos isang taon silang nagsilbi sa Liberia bilang mga United Nations peacekeeper. Nawalay sa kanilang pamilya para tumulong sa pagpapahupa ng matagal ng gulo roon. Pero sa bigmang inabangan ang kanilang pagbabalik bansa sa Villamor Air Base sa Pasay, walang yakapang nangyari tulad ng mga karaniwang pagbabalik bayan. Sa halip, sa isang malabong monitor, pilit inaaninag ang 133 Pinoy peacekeepers ng kanilang mga kaanak. Gayunman, hindi naubos ang paraan nila ng pagpapakita ng pagmamahal. May napakaway, may napaluha. Malungkot kasi siyempre dapat, di ba, dapat sasalubong kami dahil parating sila for 9 months, di ba? Dapat, kumbaga, yung namin yung isa't isa, yung miss namin yung isa't isa, di ba? 21 araw pang magsasakripisyo ang mga peacekeeper at kanilang pamilya. Sa panahong yan, sa Caballo Island muna sa Naik, Cavite sila dadalhin para masigurong walang Ebola virus ang makapasok sa bansa. Wala naman sa kanilang positibo sa virus sa ngayon. Pero ang pinanggalingang Liberia kasi ang may pinakamaraming kaso ng Ebola sa mundo. Mahigit 6,000 na ang kaso at itinuturing ng intense o matindiyang hawaan doon. Nakatagal nga ng ilang buwan doon 21 days lang, di siya makatagal. Matapos sumaan sa thermal scanner, dumiretso sila sa mga bus ng PNP at AFP. Ang driver ng bus, naka-protective suit at ang mga tauhan ng AFP na tumulong sa pagkarga ng kanilang gamit, pinagmask at guantes. Yung mga gamit nila na dadalhin mamaya nung mag-assist, the gloves, they will be disposed and then we will sanitize the vehicles. Dumiretso ang bus sa Sangli Point sa Cavite at doon sinundo sila ng BRP Dagupan City para ihatid sa Caballo Island. Maliban sa medical at support team, walang ibang makakahalubilo sa isla ang mga Pinoy peacekeeper. Pero maayos naman ang kanilang tutuluyan. May mga pasilidad sa paglilibang, meron ding cellphone signal at libreng wifi. Ang kanilang supply tulad ng pagkain, iahatid sa pamamagitan ng airdrop o paghuhulog sa isla gamit ang mga aircraft. Ang kanilang mga nangungulilang kaanak naman, isinailalim sa psychosocial debriefing ng mga taga-Department of Health at Health Service ng PNP at AFP. Nag-aanda na rin ang NAIA sakaling ipatupad ang voluntary repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino mula Liberia, Sierra Leone at Guinea na apektado ng Ebola. Ang mga Pilipino mula roon dadalhin muna sa lumang administration building ng Nayong Pilipino at FBOS facility sa General Aviation Area. Nandun yung engineers ko, nandun din ang Bureau of Quarantine to determine how many talaga magkakasya. Because ang sabi sa akin ng Bureau of Quarantine, their wish is 100. But there's a requirement, no? Aside from the beds, may requirement sila ng amenities, di ba? Kasi matuan interim yun At yung space between beds is 1 meter. Pero hindi kumbinsido ang lahat na handa ng Pilipinas sa Ebola. Git ng health workers na ito, tumatagos ang likido sa mga protective suit ng DOH. Nakahawa pa naman ang virus sa pamamagitan ng body fluids na napahid sa katawan at pumasok sa mga opening tulad ng bibig, mata at ilong. Kulang pa yung personal protective equipments and trainings na binibigay sa kanila. Depensa naman ng DOH, pasada sa World Health Organization, ang binili nilang protective gear. Why don't they sit with us, ipakita sa amin yung ganon, yung dinedemo nilang yun. Nang sa gayon, pwede namin i-recall, mapalitan, kung yun yung talagang binibili namin. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Aminado naman ang ilang taga-liberal na malakas pa rin sa publiko ang vice-presidente. Kaya ang target sa 2016, popular na katiket para kay Interior Secretary Marojas. Alamin kung sino sa report na saksing si Ruth Cabal. Maaga pa para sa 2016 elections pero kabi-kabila na ang mga pinalulutang na tambalan, ang iba'y di mo inaasahan. Nariyan ang tambalang Vice President Jejomar Binay at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Binay at Senadora Grace Poe. Poe at Senator Chis Escudero. Binay at Escudero. DILG Secretary Marojas at Escudero.
pati nga raw Binay at Rojas. At ngayon, Marpo naman daw, sabi ni Congressman Edgar Erice ng Liberal Party. Team to beat. Team to beat. With the President as the campaign manager, Rojas as the presidential candidate, and Grace po as the vice presidential candidate. Palagi ko walang tatalo. Gusto raw ng ilang taga-LP ang Marpo kahit pa nakilala si Binay bilang campaign manager ng ama ng senadora na si Fernando Poe Jr. noong 2004 presidential elections. Matatanda ang tumakbo noong 2013 si Senadora Poe bilang independent pero sa ilalim ng koalisyon ng administrasyon. Aminado raw kasi ang Liberal Party na kahit kabi-kabila ang mga pinupukol na intriga kay Binay, malakas pa rin siyang pambato. Pero wala pa raw formal na pag-uusap ang partido para sa 2016 dahil sa isang taon pa raw sisimulan ang pagpili ng kandidato. Marami akong naririnig na ganito na ito yung perfect team for 2016 na magpapatuloy nung direction ng tuwid na daan. Sabi ni Senadora Poe sa text message, sa ngayon wala pa siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa 2016 at wala raw siyang nakakausap mula sa LP o kahit anong partido. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Rojas, bagamat noon pa niya sinasabing mas tutok siya sa trabaho ngayon sa DILG. Tikob naman muna tungkol sa Marpo tandem sina Votas Representative Toby Chanco, interim president ng United Nationalist Alliance. Wala raw siya sa posisyon dahil usapin daw yon sa loob ng LP. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Minsan nang nakabangga ng Pangulo ang Korte Suprema. Susunod na ba ang Senado? Matapang kasi ang sagot ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa pahayag ng Pangulo na kumpletuhin na ang investigasyon sa Vice Presidente. Saksi si Jan Cesante. Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat ng kailangan gawin. Ang pahayag na ito ng Pangulo kahapon kaugnay sa investigasyon ng Senado kay Vice President Jejomar Binay, hindi nagustuhan ni Senador Coco Pimentel, chairman ng Blue Ribbon Subcommittee. Hindi raw dapat makialam ang Pangulo sa investigasyon ng Senado. Paano raw kung may iniimbestigahang Department Secretary o malapit sa Pangulo? Sasabihan din ba niya ang Senado na madaliin o ipatigil ang investigasyon? Mapanganib daw na President ito. Pwede raw itong ipakahulugang pakikialam ng Pangulo sa isang kapantay na sangay ng gobyerno tulad ng Senado. Alegasyong dati na ring ibinato sa Pangulo, kasunod ng iringan niya at ng Korte Suprema kaugnay naman sa Disbursement Acceleration Program. Pero paglilinaw kahapon pa ng Pangulo, I would have to respect the co-equal branch. No? But at the same time, the request is, does it have to be in drips and drabs? Can we not have the whole list? Utay-utay raw kasi ang paglalabas ng ebidensya laban kay Binay. Kaya sana raw, kumpletuhin na ang mga ito dahil maraming trabaho ang Senado. So kumbaga, mas maganda kung ma-conclude as early as possible. Yung parang every question that there is, you need one the answer as soon as possible. Idinetalye na rin ng Pangulo ang pag-uusap nila noon ni Binay. Pwede ba pakiusapan mo si Trump na pabayaan na yung mga yung dapat na processes? At ayaw ko yung gagano. Parating ko yung pananaw mo, parating ko yung sinasabi mo, hanggang doon lang. Sir, parang hindi naman to exert some pressure to the Senate to stop. The very first sentence I said was, pinakiusapan mo sabihin to, at least ang nasabi lang sa'yo. Hanggang doon lang. 11 pagdinig na ang ikinasa ng Senado para imbestigahan ng umano'y mga overpriced na proyekto ng Makati sa ilalim ni Nooy Mayor Binay at ang mga tagong yaman umano ng pamilya Binay. Pero sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, hanggang April o May 2015 pa ang mga pagdinig dahil marami pa raw anomalyang ibubunyag. Sinisi naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang hindi pagharap ni Binay sa pagtagal ng pagdinig. Ako si Jam Cesante, ang inyong saksi. At bukod dyan sa palpak umanong Ebola protective gear at bakuna kontra pneumonia, pati raw sa pagsasapribado ng Fabella Hospital may kailangang imbestigahan. Sinisilip na rin yan ng DOH, sabi sa akin ni Acting Health Secretary Janet Garin. Matagal ng plano i-modernize ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital na kilalang pampublikong maternity hospital sa Maynila. Pero nitong Enero, hiniling ni Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus na imbestigahan ang anyay pagsasapribado talaga ng ospital. Kung matutuloy raw kasi ito, magiging 400 beds na lang daw mula 700 ang kapasidad ng ospital. Paano na raw ang mga mahihirap na ito ang takbuhan sa panganganak?
Sabi ni Acting Health Secretary Janet Garib, iniimbestigahan na rin daw yan ng binuong 4-member panel ng DOH. Yung sistema, meron bang maling ginawa? Was there a lapse in judgment? Was it intentionally done? Was it unintentional? Hindi naman sinasabi na iniimbestigahan dahil siguradong may mali. No? Ginagawa lang po ito para tugunan na kung may mga akusasyon ay may mga haka-haka, mabigyang pansin. Mga kwestiyon sa procurement at bidding process lang ang tututukan. Pero di raw yan nangangahulugang walang mananagot. If there will be findings, I will refer to the legal department. At kung ano yung kanilang rekomendasyon, susundin ko po. Ang investigasyon sa Fabella, kasabay rin ang pagsisiyasat ng hiwalay na panel sa pagbili ng bakuna kontra pneumonia noong 2012 na iginiit ng DOH na mas mura sa kabila ng ibang rekomendasyon ng World Health Organization. Pareho raw yung ibinilin kay Garin ni Secretary Enrique Ona na nakalive para paghandaan ang paliwanag sa Pangulo tungkol sa mga bakuna. Nasabi rin ni Pangulo Aquino habang nasa APEC Summit sa China na bago mag-imbestiga ang Justice Department, nakipagpulong na siya sa mga taga-DOH. May previous investigation na kinundak na may mga nakita akong error sa back, for instance. Sabi ko idea po not by the DOJ, may another entity dito itas. Sabi ni Pangulo Aquino, nakasalalay sa investigasyon ang kapalaran ni Secretary Ona. The investigations are pending. His answers also are still pending. Parang unfair naman natin to make a judgment. Parang hindi ko na dapat pinaimbestigahan kung may judgment lang. Maging si Garin pinupukol din ng muling pag-uugnay sa kanya sa pork barrel scam. Anya, tila nalilihis tuloy sila sa tungkuling tutukan ang programang pangkalusugan ng gobyerno. Kung sakasakali nga, maski hindi nag-core o may mga issue at may pakita na may mali ako at hindi ako karapat-dapat na mamuno sa departamento, wala pong problema yon. Agad po akong bababa. Hindi na lubusang mangangamba sa kalusugan ng mga senior citizen dahil otomatiko na silang magkaka-PhilHealth coverage. Sa bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino, mabibigyan na ng libreng PhilHealth coverage ang mga nasa edad 60 pataas. Magsisimula ang bisa nito sa November 20, 15 araw matapos mailathala noong November 5. Kukunin daw ang pondo sa National Health Insurance Fund na galing sa sin tax. Mahigit 6 na milyong senior citizens na ang may PhilHealth coverage at sa bisa ng bagong batas, nasa mahigit 2 milyon pa ang makikinabang sa PhilHealth. Meron na rin eroplano na pinasadya para lang sa ating pambansang kamao. Ito ang maghahatid kay Pacman sa Macau para sa laban kontra kay Chris Algieri. Ang nguso nito, may disenyo ng boxing gloves at bibida rin ang mukha, logo at pangalan ni Pacman, pati na ang watawat po ng Pilipinas. Lalagyan pa raw ng Pacquiao memorabilia ang cabin ng eroplano. 2 eroplanong ilalaan ng kumpanyang AirAsia para sa biyahe ni Pacman. At kanina naman tuloy sa ensayo ang pambansang kamao para sa pagtutuos nila ng Amerikanong boksingero. Ready na tayo. Maintain na lang yung sharpness and then yung killer instinct. Yung focus natin sa fight. He's a world champion. He's the underdog that became the people's champion. And so we said, well, let's work with Manny to help him. Muling hinimok ni Pangulo Aquino ang mga kasamang leader sa ASEAN Summit sa Myanmar na formal ng umpisa ng negosasyon para magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Bukod sa Pilipinas, inaangkin din ng Brunei at Malaysia ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Inaangkin naman ng Vietnam, Taiwan at China ang buong South China Sea. Sa pag-uusap kahapon ng Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit, umayon si Aquino na huwag hayaang mabahira ng issue sa agawan ng teritoryong ugnay ng Pilipinas at China. Sa APEC Summit din, nag-iusap-usapan ang paglalagay ni Russian President Vladimir Putin ng alampay sa misis ng Chinese President. Nababatikos naman si US President Barack Obama dahil sa pag-chewing gum habang nasa ilang pagtitipon sa APEC Summit. Unang sinabi ni Obama na nag-chewing gum siya para hindi makapanigarilyo. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Pasay. Isa sa mga sinusuri ang kuha ng CCTV sa suspect na dati na raw may record ng pagpatay. Saksi si JP Soriano. CCTV raw ang posibleng susi sa pagpatay kay Milbert Cano sa Pasay City kaninang madaling araw. Pero hindi nakuhanan ng CCTV ang aktwal na pagbaril. Ang nakuhanan lang ay ang sospek habang pasimpleng naglalakad palayo. Nagtakip pa ng sombrero sa mukha. Agad namang nagtakbuhan ng mga barangay kagawad noon matapos marinig ang sigaw na may nabaril.
Hindi man nakuna ng CCTV, may nakakita naman daw sa isang Mark Louis Delera na may dalang baril bago ang krimen. Bag may dumaan daw. Titimbong daw, babalakan. Pinaghahanap na raw ng pulisya ang sospek na may iba na ring umanong record ng pagpatay. Wala naman atraso. Mukhang parang ganun lang. Parang pinakita lang niya na ang dating niya parang gunsa nga matapang siya, ganun. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Matapos ang 7 taon, naaresto ng suspect sa pagpatay sa dating mayor ng San Carlos, Pangasinan, na si Julian Resuello. At may isa pang kasong kinakaharap po ang suspect. Saksi si Emil Sumangil. Kalagitnaan ng pag-aabang sa kokoronahang ni San Carlos sa pista nito noong 2007 ng pagbabarilin si nooy Mayor Julian Resuello. Nadala pa sa ospital ang alkalde pero binawian din ang buhay. Pare-pares po rin po ang paniniwala namin. Ang gulo po is politika. 7 taon matapos ang ambush, nadakip sa Hala-Hala Rizal ang isa sa mga umunoy pumatay kay dating Mayor Resuello. Inaresto si Salvador Nevado Boquiren para sa hiwalay na kaso ng pagkakasa sa isang kasambahay sa Las Piñas noong 2001. Pero positibo rin siyang kinilala ng bodyguard ng pinastang na alkalde bilang isa sa mga gunman sa San Carlos ambush. Pinadescribe namin sa witness ano bang itsura isa sa mga gunmen. Ganito, kalbo, at nagtugma naman doon sa taong nahuli natin. Boss yan. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng mga taong yan. May na-recover ding mga armas at bala mula sa suspect. Bago na aresto, pinagdududahan na raw siya ng ilang kapitbahay. Nagtaka nga siya kung bakit hindi lumalabas itong si Salvador. Malaki na yung negosyo niya doon, pero confined lang din siya sa loob. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect kaugnay sa mga aligasyon. Ako si Emil Sumangil ang inyong saksi. Double Express tayo ngayong gabi dahil ang bibida sa Midnight Express ang pinagmamalaki ng Dumaguete Express. Pantapat ito ng mga taga Dumaguete sa sikat na putahe ng mga Bicolano na makausok tenga sa anghang. Ano naman kaya ang pinagkaiba? Sasagutin yan ni Micael Daes. Ang mga Bicolano ay may Bicol Express. Ako naman po, merong Midnight Express. Ang mga taga Dumaguete, meron silang Dumaguete Express at yan ang susubukan natin ngayong gabi. Let's go! Ito ang Dumaguete Express, tama ba? Tama. Okay. Pag may dinudugtong kang express sa pagkain, ang naisip mo lagi ay Midnight Express. Hindi lang wala. Bicol Express. So, ano ba yung connection nito? Seafood siya, basically, na medyo spicy. So, gata, meron siyang buko strips for added flavor. Okay. So, maanghang to. Medyo, slight lang. Ano pong mga yamang dagat ang mahanap ko dito? Yung seafood dyan, hinaluan namin ng pusit. Yung Ano yan, pong klaseng fish to? ayan, dory yan. May tahong din yan. Ang Bicol Express daw ang inspirasyon ng mga taga Dumaguete sa putahing ito. Sa Dumaguete Express, imbis na baboy ang main ingredient, seafood ang laman. Ang Dumaguete sa Negros Oriental ay principal seaport o puerto ng probinsya. Ito na. I was about to say nga, very simple nga lang siya. I mean, gata, linagyan ng seafood. And I assume, hindi nyo na linagyan ng mga iba pang mga panlasa, no? Yung mga herbs and spices, hindi na masyado, no? Talagang nalalasahan ko na very simple siya. As in, clear-cut yung mga lasa na natitikman ko. Alam na alam ko, okay, gata. Okay, ito na yung seafood, nalalasahan ko. Tapos yung anghang. Bilang ipinagmamalaki ng Dumaguete ang kanilang yamang dagat, yun ang pinagkaibahan ng Dumaguete Express sa mga ibang express. Puno siya ng seafood. Ako po si Micael Daes. This is Midnight Express. Good night! Ulo ng aso at pangkape. Hindi nyo raw na naising mahingan niya ng mga taga-customs. Dahil din kasi dyan, kaya inaresto ang isa sa kanila. Kung ano ang mga yan, alamin sa exclusive report ng saksing si June Veneracion. Sa loob mismo ng Customs Head Office, sa taas lang ng tanggapan ng Commissioner, dinampot si Aristotel Tumala na 12 taon ng tauhan ng ehensya. Dahil yan sa pagtanggap ng 7,000 pisong mark money o yung perang minarkahan at inabot matapos daw mangikil si Tumala. Sandali ko sa tinanggap niyo daw, sir. Tinanggap niyo daw yung 7,000. Actually, itong ginagawa natin ito para at least talaga ma-reform natin ang Bureau of Customs. Para at least lahat ng mga gumagawa ng mga mali dito, maituwid natin. Ang kinikilan daw ng suspect, 2 estudyante ng Bachelor of Science in Customs sa Administration.
Nag-aayos sila ng papel sa customs para ma-release ang kargamento ng brokerage company kung saan sila nag-go on the job training. Exempted daw dapat sa tax ang kargamento pero hiniritan sila ni Tumala. Sabi niya, kailangan lang po ng ulo ng aso. Ganun siya. Tapos ngumiti po siyang tumingin sa amin. Tapos parang nakakonect na po ako na yun nga po lagay. Code pala ito para sa 1,000 pisong pera na kung susuriin, meron ngang disenyo ng ulo sa isang bahagi. Ilang beses na raw itong narinig ng isang nakausap kong matagal ng customs broker. Pero hindi lang 1,000 ang katapat ito. Hindi na lang nila madirektang masabi na kailangan ko nalagay. Sinasabi lang nila, kailangan ko ng ulo ng aso. Ang ulo ng aso, mga magkano ang range niya? Minimum 1,000 yan eh. Meron din daw hinihinga ng pangkape, pero hindi pala literal at hindi rin halagang katapat ng 3-in-1, kundi halagang 100 hanggang 1,000 piso. Habang tumataas, mga magkano nadadagdag? Minsan, umabot pa yan ng 1,000 yung pangkape nila eh. Ang mahal na kape nun? Baka sa hotel yan nagkakape. Tuloy raw ang pagsisikap ng pamunuan ng customs na mabura ang mga paraan ng katiwalian. Kabilang sa mga hakbang, ang pagsibak sa mga tiwaling opisyal at tauhan ng ehensya. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Mga igan, 43 araw na lang, Pasko na. Pero ngayon pa lang, Christmas is in the air. Diyan po sa Ayala Triangle Garden sa Makati. Masasaksihan po roon ang Lights and Sounds Show. 1 milyong LED Christmas lights ang kumukuti-kutitap sa saliw ng pamaskong tugtog. Rio de Janeiro Carnival ang inspirasyon ngayong taon at mapapanood po yan kada 30 minuto. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi hanggang January 4. Nakakwarantina sa Caballo Island ang mga umuwing UN peacekeeper mula Liberia para matiyak na Ebola-free pa rin ang bansa. Dagdag sakripisyo yan para sa mga pamilyang matagal na nawalay sa kanila. May hinaing din ang ilang health worker. Palpak daw ang mga protective gear nila na galing sa DOH. Alamin kung bakit sa report ng saksing si Ian Cruz. Halos 1 taon silang nagsilbi sa Liberia bilang mga United Nations peacekeeper. Nawalay sa kanilang pamilya para tumulong sa pagpapahupa ng matagal ng gulo roon. Pero sa bigmang inabangan ang kanilang pagbabalik bansa sa Villamor Air Base sa Pasay, walang yakapang nangyari tulad ng mga karaniwang pagbabalik bayan. Sa halip, sa isang malabong monitor, pilit inaaninag ang 133 Pinoy peacekeepers ng kanilang mga kaanak. Gayunman, hindi naubos ang paraan nila ng pagpapakita ng pagmamahal. May napakaway, may napaluha. Malungkot kasi siyempre dapat, di ba, dapat sasalubong kami dahil parating sila for 9 months, di ba? Dapat, kumbaga, yung namin yung isa't isa, yung miss namin yung isa't isa, di ba? 21 araw pang magsasakripisyo ang mga peacekeeper at kanilang pamilya. Sa panahong yan, sa Caballo Island muna sa Naik Cavite sila dadalhin para masigurong walang Ebola virus ang makapasok sa bansa. Wala naman sa kanilang positibo sa virus sa ngayon. Pero ang pinanggalingang Liberia kasi ang may pinakamaraming kaso ng Ebola sa mundo. Mahigit 6,000 na ang kaso at itinuturing ng intense o matindiyang hawaan doon. Nakatagal nga ng ilang buwan doon 21 days lang, di siya makatagal. Matapos sumaan sa thermal scanner, dumiretso sila sa mga bus ng PNP at AFP. Ang driver ng bus, naka-protective suit at ang mga tauhan ng AFP na tumulong sa pagkarga ng kanilang gamit, pinagmask at guantes. Yung mga gamit nila na dadalhin mamaya nung mag-assist the gloves, they will be disposed and then we will sanitize the vehicles. Dumiretso ang bus sa Sangli Point sa Cavite at doon sinundo sila ng BRP Dagupan City para ihatid sa Caballo Island. Maliban sa medical at support team, walang ibang makakahalubilo sa isla ang mga Pinoy peacekeeper. Pero maayos naman ang kanilang tutuluyan. May mga pasilidad sa paglilibang, meron ding cellphone signal at libreng wifi. Ang kanilang supply tulad ng pagkain, iahatid sa pamamagitan ng airdrop o paghuhulog sa isla gamit ang mga aircraft. Ang kanilang mga nangungulilang kaanak naman, isinailalim sa psychosocial debriefing ng mga taga-Department of Health at Health Service ng PNP at AFP. Naghahanda na rin ang NAIA sakaling ipatupad ang voluntary repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino mula Liberia, Sierra Leone at Guinea na apektado ng Ebola.
Ang mga Pilipino mula roon dadalhin muna sa lumang administration building ng Nayong Pilipino at FBOS facility sa General Aviation Area. Nandun yung engineers ko, nandun din ang Bureau of Quarantine, to determine how many talaga magkakasya. Because ang sabi sa akin ng Bureau of Quarantine, their wish is 100. But there's a requirement, no? Aside from the beds, may requirement sila ng amenities, di ba? Kasi matuwan interim yun At yung space between beds is 1 meter. Pero hindi kumbinsido ang lahat na handa ng Pilipinas sa Ebola. Git ng health workers na ito, tumatagos ang likido sa mga protective suit ng DOH. Nakahawa pa naman ang virus sa pamamagitan ng body fluids na napahid sa katawan at pumasok sa mga opening tulad ng bibig, mata at ilong. Kulang pa yung personal protected equipments and trainings na binibigay sa kanila. Depensa naman ng DOH, pasada sa World Health Organization, ang binili nilang protective gear. Why don't they sit with us, ipakita sa amin yung ganon, yung dinedemo nilang yun. Nang sa gayon, pwede namin i-recall, mapalitan, kung yun yung talagang binibili namin. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Aminado naman ng ilang taga-liberal na malakas pa rin sa publiko ang vice-presidente. Kaya ang target sa 2016, popular na katiket para kay Interior Secretary Marojas. Alamin kung sino sa report ng saksing si Ruth Cabal. Maaga pa para sa 2016 elections pero kabi-kabila na ang mga pinalulutang na tambalan, ang iba'y di mo inaasahan. Nariyan ang tambalang Vice President Jejomar Binay at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Binay at Senadora Grace Poe. Poe at Senator Chis Escudero. Binay at Escudero. DILG Secretary Mar Rojas at Escudero. Pati nga raw Binay at Rojas. At ngayon, Mar Poe naman daw, sabi ni Congressman Edgar Erice ng Liberal Party. Team to beat. Team to beat. With the President as the campaign manager, Rojas as the presidential candidate, and Grace po as the vice presidential candidate. Palagi ko walang tatalo. Gusto raw ng ilang taga-LP ang Mar Poe kahit pa nakilala si Binay bilang campaign manager ng ama ng senadora na si Fernando Poe Jr. noong 2004 presidential elections. Matatandang tumakbo noong 2013 si Senadora Poe bilang independent pero sa ilalim ng koalisyon ng administrasyon. Aminado raw kasi ang Liberal Party na kahit kabi-kabila ang mga pinupukol na intriga kay Binay, malakas pa rin siyang pambato. Pero wala pa raw formal na pag-uusap ang partido para sa 2016 dahil sa isang taon pa raw sisimulan ang pagpili ng kandidato. Marami akong naririnig na ganito na ito yung perfect team for 2016 na magpapatuloy nung direction ng tuwid na daan. Sabi ni Senadora Poe sa text message, sa ngayon wala pa siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa 2016 at wala raw siyang nakakausap mula sa LP o kahit anong partido. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Rojas, bagamat noon pa niya sinasabing mas tutok siya sa trabaho ngayon sa DILG. Tikob naman muna tungkol sa Mar Poe tandem sina Votas Representative Toby Chanco, interim president ng United Nationalist Alliance. Wala raw siya sa posisyon dahil usapin daw yon sa loob ng LP. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Minsan nang nakabangga ng Pangulo ang Korte Suprema. Susunod na ba ang Senado? Matapang kasi ang sagot ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa pahayag ng Pangulo na kumpletuhin na ang investigasyon sa Vice Presidente. Saksi si Jan Cesante. Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat na kailangan gawin. Ang pahayag na ito ng Pangulo kahapon kaugnay sa investigasyon ng Senado kay Vice President Jejomar Binay, hindi nagustuhan ni Senador Coco Pimentel, chairman ng Blue Ribbon Subcommittee. Hindi raw dapat makialam ang Pangulo sa investigasyon ng Senado. Paano raw kung may iniimbestigahang Department Secretary o malapit sa Pangulo? Sasabihan din ba niya ang Senado na madaliin o ipatigil ang investigasyon? Mapanganib daw ni President ito. Pwede raw itong ipakahulugang pakikialam ng Pangulo sa isang kapantay na sangay ng gobyerno tulad ng Senado. Alegasyong dati na ring ibinato sa Pangulo, kasunod ng iringan niya at ng Korte Suprema kaugnay naman sa Disbursement Acceleration Program. Pero paglilinaw kahapon pa ng Pangulo, I would have to respect the co-equal branch. No? But at the same time, the request is, does it have to be in dribs and drabs? Can we not have the whole list?
Utay-utay raw kasi ang paglalabas ng ebidensya laban kay Binay. Kaya sana raw, kumpletuhin na ang mga ito dahil maraming trabaho ang Senado. So kumbaga, mas maganda kung makonclude as early as possible. Yung parang every question that there is, you need the answer as soon as possible. Idinetalye na rin ng Pangulo ang pag-uusap nila noon ni Binay. Pwede ba pakiusapan mo si Frank na pabayaan na yung mga dapat na processes? At ayaw ko yung gagawin. Basta parating ko yung pananaw mo, parating ko yung sinasabi mo, hanggang doon lang. Sir, parang hindi naman to exert some pressure to the Senate to stop. The very first sentence I said was, pinakiusapan ko sabihin to, at least ang nasabi lang sa'yo. Hanggang doon lang. 11 pagdinig na ang ikinasa ng Senado para imbestigahan ng umano'y mga overpriced na proyekto ng Makati sa ilalim ni nooy Mayor Binay at ang mga tagong yaman umano ng pamilya Binay. Pero sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, hanggang April o May 2015 pa ang mga pagdinig dahil marami pa raw anomalyang ibubunyag. Sinisi naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang hindi pagharap ni Binay sa pagtagal ng pagdinig. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi. At bukod dyan, sa palpak umanong Ebola protective gear at bakuna kontra pneumonia, pati raw sa pagsasapribado ng Fabella Hospital, may kailangang imbestigahan. Sinisilip na rin niya ng DOH, sabi sa akin ni Acting Health Secretary Janet Garin. Matagal ng plano i-modernize ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital na kilalang pampublikong maternity hospital sa Maynila. Pero nitong Enero, hiniling ni Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus na imbestigahan ang anyay pagsasapribado talaga ng ospital. Kung matutuloy raw kasi ito, magiging 400 beds na lang daw mula 700 ang kapasidad ng ospital. Paano na raw ang mga mahihirap na ito ang takbuhan sa panganganak? Sabi ni Acting Health Secretary Janet Garin, iniimbestigahan na rin daw yan ng binuong 4-member panel ng DOH. Yung sistema, meron bang maling ginawa? Was there a lapse in judgment? Was it intentionally done? Was it unintentional? Hindi naman sinasabi na iniimbestigahan dahil siguradong may mali. No? Ginagawa lang po ito para tugunan na kung may mga akusasyon, may mga haka-haka, mabigyang pansin. Mga kwestiyon sa procurement at bidding process lang ang tututukan. Pero di raw yan nangangahulugang walang mananagot. If there will be findings, I will refer to the legal department. At kung ano yung kanilang rekomendasyon, susundin ko po. Ang investigasyon sa Fabella, kasabay rin ang pagsisiyasat ng hiwalay na panel sa pagbili ng bakuna kontra pneumonia noong 2012 na iginiit ng DOH na mas mura sa kabila ng ibang rekomendasyon ng World Health Organization. Pareho raw yung ibinilin kay Garin ni Secretary Enrique Ona na nakalive para paghandaan ang paliwanag sa Pangulo tungkol sa mga bakuna. Nasabi rin ni Pangulo Aquino habang nasa APEC Summit sa China na bago mag-imbestiga ang Justice Department, nakipagpulong na siya sa mga taga-DOH. Investigation na kinundak na may mga nakita akong error sa back, for instance. Sabi by the opponent, not by the DOJ, by another entity dito itas. Sabi ni Pangulo Aquino, nakasalalay sa investigasyon ang kapalaran ni Secretary Ona. The investigations are pending. His answers also are still pending. Parang unfair na may lahat to make a judgment. Parang hindi ko na dapat pina-investigahan kung may judgment lang. Maging si Garin pinupukol din ng muling pag-uugnay sa kanya sa pork barrel scam. Anya, tila nalilihis tuloy sila sa tungkuling tutukan ang programang pangkalusugan ng gobyerno. Kung sakasakali nga, maski hindi nag-core o may mga issue at may pakita na may mali ako at hindi ako karapat-dapat na mamuno sa departamento, wala pong problema yon. Agad po akong bababa. Hindi na lubusang mangangamba sa kalusugan ng mga senior citizen dahil otomatiko na silang magkaka-PhilHealth coverage. Sa bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino, mabibigyan na ng libreng PhilHealth coverage ang mga nasa edad 60 pataas. Magsisimula ang bisa nito sa November 20, 15 araw matapos mailathala noong November 5. Kukunin daw ang pondo sa National Health Insurance Fund na galing sa Syntax. Mahigit 6 na milyong senior citizens na ang may PhilHealth coverage at sa bisa ng bagong batas, nasa mahigit 2 milyon pa ang makikinabang sa PhilHealth. Meron na rin eroplano na pinasadya para lang sa ating pambansang kamao. Ito ang maghahatid kay Pacman sa Macau para sa laban kontra kay Chris Algieri. Ang nguso nito, may disenyo ng boxing gloves at bibida rin ang mukha, logo at pangalan ni Pacman, pati na ang watawat po ng Pilipinas. Lalagyan pa raw ng Pacquiao memorabilia ang cabin ng eroplano. 2 eroplanong ilalaan ng kumpanyang AirAsia para sa biyahe ni Pacman.
At kanina naman tuloy sa ensayo ang pambansang kamao para sa pagtutuos nila ng Amerikanong boksingero. Ready na tayo. Maintain na lang yung sharpness and then yung killer instinct. Yung focus natin sa fight. He's a world champion. He's the underdog that became the people's champion. And so we said, well, let's work with Manny to help him. Muling hinimok ni Pangulo Aquino mga kasamang leader sa ASEAN Summit sa Myanmar na formal ng umpisa ng negosasyon para magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Bukod sa Pilipinas, inaangkin din ng Brunei at Malaysia ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Inaangkin naman ng Vietnam, Taiwan at China ang buong South China Sea. Sa pag-uusap kahapon ng Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit, umayon si Aquino na huwag hayaang mabahira ng issue sa agawan ng teritoryong ugnay ng Pilipinas at China. Sa APEC Summit din, nag-iusap-usapan ang paglalagay ni Russian President Vladimir Putin ng alampay sa misis ng Chinese President. Napapatikos naman si US President Barack Obama dahil sa pag-chewing gum habang nasa ilang pagtitipon sa APEC Summit. Unang sinabi ni Obama na nag-chewing gum siya para hindi makapanigarilyo. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Pasay. Isa sa mga sinusuri ang kuha ng CCTV sa suspect na dati na raw may record ng pagpatay. Saksi si JP Soriano. CCTV raw ang posibleng susi sa pagpatay kay Milbert Cano sa Pasay City kaninang madaling araw. Pero hindi nakuhanan ng CCTV ang aktwal na pagbaril. Ang nakuhanan lang ay ang sospek habang pasimpleng naglalakad palayo. Nagtakip pa ng sombrero sa mukha. Agad namang nagtakbuhan ng mga barangay kagawad noon matapos marinig ang sigaw na may nabaril. Hindi man nakuna ng CCTV, may nakakita naman daw sa isang Mark Louis Delera na may dalang baril bago ang krimen. Pag medyo daw, titimbong daw, babalakan.